Magandang gabi po sa ating lahat. Narito na naman si Len para sa ating ika-146 day na ating sharing ng devotion video. And today is Friday, bukas ay Sabado. So, may simba bukas sa ating Alive in Christ Saturday service. And then, Sunday ay makikita-kita tayo para sa ating Sunday service. But bago po tayo magsimula sa ating magiging pag-aaral at pagbubulay-bulay na salita ng Diyos, huwag natin kakalimutan ang manalangin para magpasalamat sa ating Panginoon. So let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli, narito po kami Panginoon at dinadakila, tinataas at pinasasalamatan ng iyong dakilang pangalan Panginoon. Salamat sa buhay, kalakasan at hininga Panginoon na aming nararanasan at na-experience sa buong araw na ito, Panginoon, at katagumpayan, Panginoon, sa pagtatrabaho na aming ginawa, Panginoon. At ngayon po ay dadako kami sa pag-aaral ng inyong mga salita, Panginoon, at dalangin namin, Panginoon, ang katagumpayan, Panginoon, ng gagawin namin pag-aaral na ito, Panginoon. Dalangin din po namin ang pag-iingat sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon, lalong higit ang bansang Pilipinas na dumanas, Panginoon, na matinding bagyo, Panginoon. Marami ang nasalanta, marami ang nawalan ng mahal sa buhay, maraming nawalan ng tahanan at mga trabaho o pagkakakitaan, Panginoon. But we know, Lord God, that you will restore and i-comfort mo po ang bawat mga taong ito, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, na sa gagawing pag-aaral na ito, Panginoon, ay kayo ang humipo sa puso, isip at espiritu ng bawat isa, Panginoon, nang sa gayon ay lubos nilang maunawaan ang mga salita na ipinapaliwanag dito, Panginoon. Kayo po ang magbubukas ng kanilang mga mata, Panginoon, upang sa kanilang makikita o mapapakinggan ng kanilang tenga, Panginoon, ay ito ay mai-apply ng bawat isa sa pang-araw-araw na buhay, Panginoon. Habang buhay at patuloy po kaming magpapasalamat sa tinapasagawa ay anak na si Jesus sa krus, Panginoon, na pagtubos sa aming kasalanan, Panginoon. Tunay na hindi kami karapat dapat, ngunit sa grasya, tabag ninyo, Panginoon, ay pinagkaloob nyo na kami ay maligtas, Panginoon. Kaya din, Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa aming, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay, Panginoon. At nag-intercede sa inyo, Panginoon, tungo sa aming mga panalangin, Panginoon. Salamat sa karunungan, Panginoon, ay pinagkakaloob niyo, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay kayo lang ang mataas at madakila. At ang inyong lingkod, Panginoon, ay manatiling nasa pinakamababa and humbling down before you, Panginoon. Kayo po ang madakila at ano pa man po ang mga hindi nasama sa aming mga panalangin, Panginoon, ay alam po namin na ito ay ibibigay nyo sa aming lahat, Panginoon. Muli, binabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong anak na si Jesus. Amen. So, dumako po tayo sa ating devotion. Sabi, Lucas 2020. Wow, parang perfect year, di ba? Kaya't naghintay sila ng magandang pagkakataon. Sinuhulan nila ang ilang katao upang magkunwaring tapat na naghahanap ng katotohanan. Ginawa nila ito upang siluin si Jesus sa kanyang pananalita. At nang sa gayon ay mapasailalim siya sa karapatan at kapangyarihan ng gobernador. Message, humanap daw ng magandang pagkakataon ng mga makapangyarihang tao na iyon at sinhulan ang ilang katao para magkunwari na naghahanap ng katotohanan. Naisip daw ng mga ito iyon para siluhin si Jesus sa kanyang pananalita, para mapasailalim ito sa karapatan at kapangyarihan ng gobernador nila. Dahil hindi umubra o gumana ang pakana ng mga makapangyarihang mga tao sa pagtatanong kay Jesus, ay umarkila o nagbayad ng mga ordinaryong tao para magtanong kay Jesus. Palalabasin nila na masama si Jesus sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Nang sa gayon ay hulihin ito at mapasailalim sa kapangyarihan ng gobernador sa lugar nila. Gaya ng demonyo, hindi talaga ito tumitigil hanggang hindi mawala ang tiwala at pananalig natin sa Diyos. Lagi siyang gagawa ng paraan para mahulog ka sa patibong niya. Gagamit ng mga tao, sitwasyon, problema o mga masasamang trato o sasabihin ng iba sa iyo. Kapag nahulog ka, talo ka. Diba? So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. So, ito ay isang
hangga't maaari ay paalala para sa bawat isa sa atin na sabi nga, the devil is like a roaring lion. Kumbaga nag-iintay lang siya ng tsansa o pagkakataon para ikaw ay mahulog sa kanyang patibong, di ba? So kagaya dito, dahil sa paglapit ng mga makapangyarihang tao, hindi naging epektibo yung kanilang unang naisip na plano, di ba? Natatanungin daw tungkol kay Juan na tagapagbautismo, di ba? Tungkol sa karapatan nito. Pero hindi nila sinagot, kaya hindi rin sinagot ng ating Panginoong Yesus. Tapos gumawa ito ng isa at nagkwento ito ng tungkol sa isang talinhaga na which is ang pinatutukuyan o ang pinaparinggan ay ang mga makapangyarihang mga tao na yun, which is naintindihan nila na sila yung pinapatukuyan. Kaya anong nangyari is lalong umigting yung galit nila, nag-apoy lalo yung galit nila kay Jesus na hindi pa pwedeng matalo tayo nito, hindi pa pwedeng hindi natin to gantihan, hindi pa pwedeng hindi natin siya makulong o mapapatay, di ba? So, ang ginawa nila, gumamit sila ng mga ordinaryong tao na gagamitin para magtanong kay Jesus at i-challenge ito sa pamamagitan ng pagbabayad ng buwis. Dahil kapag mali ang naging sagot ni Jesus, maaari itong ipahuli or ipadakip ng gobernador, ng Roma, marahil dahil yun nga yung pinagbabayaran nila ng buwis ng Roma, at ito ikulong o ipapatay. Kumbaga, yung idea is sa kanila pero ang gagawa ay iba, di ba? So, ganyan din sa buhay natin, di ba? Hoy po, kagaya nga sa sinasabi ko dito na ang mga demonyo or mga kalaban ay gagamit ng tao, sitwasyon, 'di ba, o mga bagay para ikaw ay panghinaan ng loob o mawala yung pananalig mo sa ating Panginoon na minsan pwedeng mag-aalok siya ng mga magagandang bagay sa iyo, like halimbawa sisiluhin ka na, yan, magkakaroon ka ng maraming pera basta sumunod ka lang sa akin, magiging sikat at anyag ka at kilala ka sa buong mundo basta sumunod ka lang sa akin, 'di ba? May mga kilala tayo ng mga personality na ganyan na para mapanatili nila ang kanilang kasikatan, ayun tinatawag na ibinebenta ang kanilang kaluluwa sa demonyo, 'di ba? Which is usually sa mga celebrity from another country yan, 'di ba? Na kung saan is hayaan nila na yung kanilang kaluluwa is isanla or ibenta sa demonyo para lang sa pansamantalang katanyagan o pagiging kilala dito sa mundo. 'Di ba sabi nga, is aanhin mo naman ang mga katanyagan, maraming pera at maraming kotse, maraming bahay, maraming ari-arian dito sa mundo. Pero pag namatay ka naman is hindi mo naman 'yan madadala, 'di ba? Tapos halimbawa, marami ka pang mga kaaway, 'di ba? Mas lalo mong pinapaigsi yung buhay mo dahil mas marami yung magbabalak na ipapatay ka. O kung halimbawa, marami ka naman pera, maraming maiinggit sa'yo, marami kang ari-arian. So, ang gagawin nila, either nanakawan ka, tapos pag nanlaban ka, habang ninanakawan ka nila is pwede ka nilang patayin, di ba? So, maraming iba't ibang mga ginagawang paraan ang kalaban o demonyo para sa atin dahil narito nga sila sa mundo. Sila ang naghahari dito. Kaya hanggat maaari, dapat mas pagariin natin ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Lagi tayong humanap ng mga ka-fellowship ng mga Christ-believing person at magbulay-bulay lagi ng kanyang salita, diba? Because the Word of God is our isang matinding shield para sa mga pagsubok na ating pagdadaanan, di ba? Kumbaga ito yung sandata natin. Kung ang sandata ng mga warrior or mga pulis ay baril, di ba? At mga mga kawal noon is mga sibat o kaya mga espada, di ba? Pero sa atin, ang ating armas para matalo ang ating mga kalaban ay ang ating pananalig sa Diyos at ang pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Lagi tayong magbabad sa word ni God para nang sa gayon, ano man ang ibato sa atin ng kaaway o ano man ang ibato sa atin ng kalaban ay mapapagtagumpayan natin dahil ito ay mula sa salita ng Diyos, di ba? Nung kagaya nga ng tinempt na ni Satanas ang ating Panginoong Yesus na ang ginamit ay mga word of God pero ito ay kabaligtaran, di ba?
na kung saan ino-offeran ni Satanas si Jesus na kapag sumunod sa kanya ibibigay ang lahat. Hindi niya alam ang Panginoong Jesus nga ang anak, bugtong na anak ng ating Panginoong Diyos. Kaya ang lahat ng meron dito sa mundo ay sa Kanya na. So bakit ino-offeran niya ang ating Panginoong Jesus na ganun? Akala niya dahil ito ay 40 days na nag-ayuno ay madali itong masisilo or madaling madadaya. Pero sinabi nga at sinagot ng ating Panginoong Jesus na nasusulat na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng Diyos. Yan po ay makikita natin sa Mateo 4:4 or Mateo 4:4, di ba? So, yun, di ba? Kapag may mga badya na gagawin sa iyo ang kaaway ng mga masasama, ayan, unang-una manalangin tayo sa ating Panginoon, kumuha ng lakas sa ating pananalig sa ating Panginoong Diyos, and ayan, makikita natin ang sagot sa bawat mga katanungan natin sa salita ng Diyos, di ba? Iniisip mo na totoo ba lahat ng bagay is makikita or mahahanap natin sa Word ni God? Dahil ang Biblia po ay ang love letter sa atin ng ating Panginoong Diyos, di ba? Na kung saan halos lahat ng mga pinagdaanan ng mga tao ay naririto sa word ni God, di ba? Mga utang, mga digmaan, mga scandal, ay mga nangyaring ganyan. Pagkatapos mga pagkakamali, di ba? Pero pag humingi ng tawad at lumapit sa ating Panginoong Diyos ng buong puso at nangako na babaguhin ng kanyang buhay, is nandyan ang Diyos na handang tumanggap sa atin sa kabila ng ating kamalian. Sabi nga, nung palang makasalanan na tayo, pinatawad na tayo ng ating Panginoong Diyos, di ba? What more pa kapag lumapit ka sa Kanya at humingi ng tawad. Pero, wag din po nating aabusuhin na, ay, pinapatawad naman ako ng Panginoong Diyos kapag lumalapit ako sa Kanya kada magkakasala ako. So, lagi-lagi na ako magkakasala, di ba? Wag, ang pinagkaloob sa atin ng Diyos na kaligtasan sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus ay libre. Pero, binili tayo or tinubos tayo sa napaka hindi masukat na halaga dahil ang dugo ng ating Panginoong Jesus ay very precious at priceless, di ba? Hindi mo kayang bayaran yan, kahit bayaran mo pa yan ng pinakamaraming pera dito sa buong mundo, ilabas mo na lahat ng pinakamayamang tao sa buong mundo, hindi kayang mabayaran ang ginawa ng ating Panginoong Jesus dahil siya lang ang may kakayahang gumawa noon. Tayong lahat ng tao, hindi natin kayang mabayaran yun dahil priceless nga, diba? So, nawa po may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon, and tayo po ay mag-end into prayer. So, let us all pray. Ama namin Diyos na makapangyarihan, narito po kami, Panginoon, at nagpapasalamat sa inyo para sa aming pagbubulay-bulay na inyong mga salita, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi tumitigil ang kalaban to steal, kill, and destroy our faith in you, Lord God. But we pray, Lord God, na kayo po ang siyang magpapatibay ng aming relasyon sa inyo, Panginoon, at hindi hayaan na magtagumpay ang mga gawa ng kaaway sa aming bagkos habang kami ay naisha-shaken, Panginoon, habang kami ay dumadanas ng mga paghihirap at mga pagsubok, Panginoon, ay mananatili kaming nakakapit sa inyo, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoon, na hindi nyo kami binibitawan, Panginoon. Just what like you say into your word, Panginoon, na you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Kaya panghawakan po namin ang inyong mga salita at pangakong ito, Lord God, sapagkat alam namin na sa inyo ay hindi kami mabibigo sa mga pangako ng tao o mga sinasabi sa amin ng tao. Panginoon, maaari kaming ma-discourage, Panginoon, maaari kaming masaktan, or maaring paniwalain kami, pero posibleng hindi matupad, Panginoon. Ngunit sa inyo, Panginoon, kahit abutin man ito ng matagal, Panginoon, ay nakasisiguro kami, Panginoon, na matutupad at magaganap pa inyong mga pinangako sa amin, Panginoon. Yan din po, Panginoon, sino man mga dumadanas na mga financial problem, Panginoon, we pray, Lord God, that you will provide for each and every one, Panginoon. Ito man ay sa mga trabaho, ito man ay sa mga negosyo, Panginoon, at anumang way ng mga pinagkakakitaan ng ibang tao, Panginoon, maging sa mga planong mga gawin o ipagawa, Panginoon, mga
bahay, Panginoon, magkaroon ng sasakyan, Panginoon, at magpatayo ng mga building o churches, Panginoon, para sa expansion ng inyong kingdom, Panginoon. We pray, Lord God, that you will prosper each and every one of us, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalayan ko po ang lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon, whether it's physically, mentally, or spiritually, Lord God. We pray na that you are a healer, Panginoon. You are a great healer, Panginoon. At by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Kaya ang mga sakit yan, Panginoon, ito man ay cancer, ito man ay malala o hindi malala, Panginoon, o talagang inborn, Panginoon, na sakit ng bawat isa, Panginoon. Sabi nga, lahat nangyayari sa buhay namin, Panginoon, ay may purpose kayo, Panginoon. Maaring ang aming mga kakulangan na ito, Panginoon, ay magiging dahilan, Panginoon, upang mas mapatunayan sa mga tao, Panginoon, that we are a living testimony of your goodness and your great plan for each and every one of us. Ngayon din, Panginoon, ang aming pakikisalamuha sa aming kapwa socially, Panginoon, ang lahat ng mga galit, inggitan, tampuhan, Panginoon, o sama ng loob, Panginoon, ay ibaglit niyo po sa bawat puso at isip ng bawat isa, Panginoon. Pagkos ay mangibabaw sa amin ng mga fruit of the Spirit, Panginoon, na love, peace, joy, patient, Panginoon, goodness, faithfulness, self-control, Panginoon, at lahat ng mga mabubuting bagay, Panginoon, ay alam namin na ininstall niyo na sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya, bawat tao na makakausap o makikilala namin, Panginoon, nawa ay maging pagpapala kami sa mga ito, Panginoon. Gayun din, Panginoon, ang lahat ng mga pastors, pari, mga missionary, Panginoon, mga evangelists, mga teachers, Panginoon, prophets, Panginoon, na pinagkaloob niyo sa aming panahon, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, at ang kanilang mga pamilya, Panginoon. I-provide niyo po ang mga pangangailangan nila financially, Panginoon, in their health, Panginoon, protection, Panginoon, lalo higit sa nararanasang mga kalamidad, Panginoon, sa bawat bansa na pinupuntahan, Panginoon, mga persecution, Panginoon, na kung saan ay hindi tinatanggap sa mga ibang bansa, Panginoon, ang tungkol sa inyong anak na si Jesus, Panginoon, at sa salvation na ipinagkakaloob, Panginoon. We pray, Lord God, that you will touch the heart, Panginoon. Kayo po ang makapagpapabago sa kaisipan at aksyon ng bawat isa, Panginoon, at ang kanilang puso, Panginoon, nang sa gayon ay maluwag at maluwalhating tanggapin ang ebanghelyo na ipinapahayag ng bawat mga manggagawa ninyo, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, na nalalapit na ang muling pagdating ng inyong anak na si Jesus, Panginoon, upang kunin kung sino man ang makikita niya, Panginoon, na natiling tapat at naglilingkod at nagmamahal at may matibay na relasyon sa inyo at sa Kanya, Panginoon. Kaya nawa po, Panginoon, ang bawat mga panalangin namin ito, Panginoon, kahit ang mga unspoken prayer, Panginoon, ay alam namin, Panginoon, na sinagot nyo na at nangyayari na sa amin ngayon at magpakailanman, Panginoon. Kaya ikaw po ang aming patuloy na iibigin, ang aming patuloy na pananaligan, Panginoon. Because without you, Lord God, we are nothing, Panginoon. Kaya muli, binabalik po namin ang lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.